Nawala ba yung ATM card mo? Stop, wag na wag kang didiretso sa branch agad. Seryoso, yan yung literally na pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng marami. Isipin mo ito, araw-araw may mga taong pumipila ng 2 oras sa bangko. Tapos at the end of the day, pauuwiin lang din sila ng teller dahil may kulang silang 1 pirasong papel. Nakakainis, di ba? Or mas malala pa dyan, pag-check nila, may nakapag-withdraw na pala ng hard-earned money nila. Kaya nga, uulitin ko, stop, wag na wag gawin ito. Most of us kasi, we assume na kapag nawala yung ATM natin, automatic, bangko agad ang bahala, bangko agad ang sasagot ng lahat. Guys, mali po yan. Sa explainer na ito, lilinawin natin yung mga maling akala para hindi masayang ang oras at pera mo. Ito yung hindi masyadong alam ng karamihan. Once na mawala ang card mo, the bank is actually not legally responsible para sa kahit anong unauthorized transactions. Yep, you heard that right. Hindi sila mananagot unless na-report mo na ito sa kanila agad-agad. So, expectation natin, ibabalik agad ng bangko yung pera kung may nag-withdraw na iba. Reality? Walang babayaran ng bangko kung hindi mo na-report on time. Kaya bago ka magpanik at isipin agad na kumuha ng affidavit of loss, may isang absolutely crucial step ka munang dapat gawin. Did you know na pwedeng i-reject ng bangko ang affidavit mo? Mamaya, sasabihin ka sa'yo exactly kung bakit nangyayari yan. Nakaka-stress naman talaga yung pagkakapa mo sa wallet mo, tapos boom, wala na yung card. Naiwan ba sa machine, nahulog, ninakaw? Kaya para hindi ka na ma-stress lalo, narito yung mismong tamang proseso. Bago mo problemahin kung paano ka makakakuha ng replacement card, Step 1, i-block mo yung card mo immediately. Huwag mong hintayin bukas. Huwag mong hintayin na makapunta ka sa branch. Kung may online app ka, i-lock mo na doon mismong minuto na yon. Kung wala kang app, tumawag ka agad sa hotline nila. Dito madalas nagkakamali ang mga tao Hinahanap muna nila ng ilang araw yung card bago nila i-report. Tapos pag-check nila, ubos na ang laman ng account. Kaya block it now to stop the bleeding. Kapag na-block na natin, you are safe. Pwede ka nang huminga ng malalim. At doon na papasok ang step 2. So, pupunta ka na ba sa bangko? Hindi pa rin. Kasi pag dumiretso ka doon na walang dalang affidavit of loss, pauwiin ka lang din ng guard o ng teller. Pero teka, may isang malaking myth kasi na kumakalat. Sabi ng iba, ay sa bangko namin, hindi na kailangan yan. Pwede mo na lang idahilan verbally sa teller. Let's bust that myth right now. Iba-iba ang rules per bank. For example, sa BDO at Metrobank, standard requirement talaga ang affidavit. Sa BPI naman, hihingin yan lalo na kung may mga unauthorized withdrawals na nangyari. Sa Land Bank, strictly mandatory yan kasi government bank sila. At sa Union Bank, required yan for your own legal coverage. So what's the safest route? Laging magdala ng affidavit bago ka pa pumunta sa bangko. In short, dalawa lang naman talaga ang golden requirements para dito, isang valid ID at ang notarized affidavit of loss mo. Pero oops, dito naman natatrap ang marami sa atin. How much ba talaga magpagawa ng affidavit of loss? Pag pumunta ka sa notary public na wala kang dalang form at sila pa yung gagawa at magta-type from scratch, nako, maniningil yan ng 300 to 500 pesos pataas just for typing the document. Sayang ang pera, di ba? Sobrang sayang. Ba't ka magbabayad ng ganong kalaki for a simple typing job? May isang napakadaling paraan para mapabilis at higit sa lahat, mapamura yung proseso mo. You really don't need a lawyer to type it from scratch for you. Ang smart solution? Ikaw mismo ang mag-fill up niyan sa bahay. Kung kailangan mo ng legit at bank-ready na template, meron kami sa Pinoy Forms. For only 198 pesos, may instant download ka na ng editable affidavit of loss para sa bank card mo. Super mura at mabilis lang na gagawin mo. I-type mo lang yung pangalan mo, account number, tsaka kung paano nawala yung card. Then, i-print mo sa long bond paper mga 3 to 4 copies. Since may dala ka ng printed form, ipapanotaryo mo na lang ito. And guess what? Ang notarization fee for pre-printed documents usually ranges from 100 to 150 pesos lang. Tipid na tipid, di ba? Tapos, diretso na agad ang punta mo sa bangko. Okay, before you go, isang huling babala. And this is absolutely critical. Make sure na yung date sa affidavit mo ay eksaktong tugma sa araw na na-report mo sa bangko na nawala yung card mo. Huwag na huwag mong iibahin yung kwento o yung dates kasi i-check nila yan sa system nila.
Pag hindi nag-match, ire-reject nila yan at uulit ka na naman. Kaya wag nang sayangin ng oras mo sa pagpila ng pabalik-balik. Click the link in the description to get your online fillable affidavit of loss now sa Pinoy Forms. Download, fill up, print, and literally tapos na ang problema mo. Ingatan ang pera natin at syempre maging matalino sa pag-process. Ngayon, bago ko tapusin ang explainer na ito, isipin mo ito. Kung ganito kalaki ang natipid mong pera at oras sa isang simpleng dokumento, ano pa kayang mga proseso araw-araw ang pinagbabayaran man ng mahal dahil hindi mo lang alam ang insider rules? Hanggang sa muli nating paghimay ng impormasyon.